Na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang malaking isyu ang tumatalakay sa bansa ngayon. Ang dating Pangulo ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte ay pinapauwi na ng International Criminal Court o ICC dahil sa mga kasong kaugnay ng war on drugs. At higit pa, may mga ulat na nagsasabi na si President Kuting ng Norte Jr. ay may madilim na plano laban kay Duterte. Ano nga bang nangyayari sa likod ng mga pahayag na ito? Muling umingay ang pangalan ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte matapos magbigay ng pahayag ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa mga ulat, pinapauwi na ng ICC si Duterte upang harapin ang mga kasong isinasampa laban sa kanya dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao sa kanyang anti-drug war campaign. Matapos ang matagal na pag-iwas ni Duterte sa mga investigasyon, tila nagiging malupit ang mga hakbang ng ICC para mapanagot siya sa mga krimen na umano'y naganap noong kanyang termino bilang Pangulo. Samantala, isang controversial na mga ulat ang umabot sa atin ukol kay President Kuting ng Norte Jr. at ang kanyang mga plano na may kaugnayan kay Duterte. Ayon sa mga insider, may mga hakbang na tinutukoy si Marcos na maaaring magdulot ng malaking gulo laban kay Duterte. Ang mga planong ito ay pinaniniwalaang naglalayon ng pagpapalakas ng posisyon at administrasyon ni Marcos at maaaring magdulot ng political unrest. Tinututukan ngayon ng mga susunod na galaw ng Administrasyong Marcos sa isyong ito. Hindi may kakaila na may mga tensyon sa pagitan ng mga taga-suporta ni Pangulong Marcos at mga loyalista ni Duterte. Sa mga nakaraang linggo, may mga demonstrasyon at protesta na sumiklab sa ilang bahagi ng bansa. Nagpapakita ng mga pagkakasalungat sa pananaw hinggil sa pamumuno ni Duterte at ng kasalukuyang administrasyon. Ang mga kasong isinampa laban kay Duterte ay magsisilbing trigger para sa mga tensyong ito at may mga nagpapalakas ng haka-haka na isang malaking gulo ang maaaring mangyari sa mga susunod na linggo. Sa kabila ng mga ulat na nagsasabing may mga madilim na plano si Marcos laban kay Duterte, nananatiling tahimik ang Malacanang hingil dito. Wala pang opisyal na pahayag ang nagmumungkahi na may mga hakbang na isinasagawa ang Administrasyong Marcos upang pabagsakin si Duterte o ang mga legacy ng kanyang pamumuno. Subalit maraming mga eksperto sa politika ang nagsasabi na ang ganitong uri ng tensyon ay maaaring magresulta sa malalaking pagbabago sa political landscape ng bansa na maaaring magdulot ng epekto sa mga darating na halalan. Habang patuloy na umuusad ang mga isyong ito, magiging mahalaga ang mga susunod hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. Ang bawat galaw ng Administrasyong Marcos pati na rin ang hakbang ng ICC laban kay Duterte ay patuloy na tinututukan ng buong bansa at ng international community. Ano nga ba ang magiging kapalaran ni Duterte sa mga kasong kinakaharap niya? At ano nga ba ang magiging epekto ng mga planong ito ni Pangulong Marcos sa kinakaharap ng Pilipinas? Abangan natin naman susunod na update sa mga ating mga balita. At yan nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Magandang hapon po sa lahat. Alam nyo, tunay pala ang chismis dito sa Davao. Marami palang magaganda. Pampagana naman. Pwede ba makapag-request sa inyo? Pampagana. Isang matinding sigawan. Duterte! 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 Isa naman Kibuloy na ba? Kibuloy. Okay ba? Pampagana lang. Kibuloy! 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 Alam nyo po, nakahagana po, nakakamiss na isinisigaw natin yung Duterte. Kamakailan lang po, kinidnap po ang ating Pangulo. Alam ko marami sa inyo ang nag-iyakan. Sa katunayan kanina nung kinakanta natin yung lupang hinirang, ang sabi ko sa sarili ko, meron pa bang kalayaan ang mga Pilipino? Bakit natin pinamigay ang isang Pilipino sa mga puti? Gumagana naman ang hustisya ng Pilipinas. Tama po ba o tamang-tama? Kung si Tatay Digong
ay ipinagtatanggol ang mga Pilipino sa ibang bansa. Ngayon naman, ang Pilipino ibinebenta sa mga puti. At nakakalungkot po yun. Nung kami po ay, ang mga kasamahan ko nasa Villamor, kami po ay nanunood, nandun kami sa SMNI, pinapanood namin yung nangyayari. Sabi ko, ano nang nangyayari sa Pilipinas? Kayo po ba ay gusto nyong mapauwi si Tatay Digong? Lakasan pa natin. Gusto nyo bang mapauwi si Tatay Digong? Dapat straight PDP tayo. Yung mga senators na supporters ni Tatay Digong, iboto natin. At hindi lang yan, pati yung mga party list na supporters ni Tatay Digong, iboto natin. Huwag na tayo maglalagay na congressman na sipsip sa mga buhaya. Gusto nyo bang ma-impeach si BP Sara? Gusto o hindi? Suportahan po natin lahat ng PDP. Alam nyo, may tanong ako sa inyo. Sagutin po natin ng meron o wala. May mga nagsasabong ba rito? Ako hindi rin. Meron o wala? Sagutin natin na meron o wala. Doon ba sa PDP meron bahid ng droga? May bahid ba ng bangag? May bahid ba ng kidnapper? May bahid ba ng child abuser? May bahid ng korupsyon? Alam nyo po, kami po sa Maynila, sa katunayan, naiinggit kami sa inyo dito sa Davao. Dahil napaka-peaceful, napakalinis, ang ganda ng ginawa ni Tatay Digong. Kung si Tatay Digong nilinis ang Davao, inayos ang Davao, si Pastor Kibuloy inayos ang sirang buhay at sirang puso. Doon na tayo sa may resibo. Boboto pa ba tayo ng lumang senador, wala namang nagawa? Anong nagawa nila? Meron ba silang nagawa? Meron! Meron! Ano nagawa? Teka, bababa ako. Anong nagawa nila? Ano daw, droga? Hindi. Hindi, baka mali ang rinig ko, ha? Baka mali ang rinig. Anong nagawa nila? Iba-iba eh. Wala. O dito sa likod, anong nagawa nila? Anong bakla? Ang buraot, may narinig ako, ang lakas ng ano. Ayun, si ate, anong nagawa nila? Kurakot! Magtatanong tayo, ha? Okay. Sige, pipili tayo. Anong nagawa nila? Wala. Anong nagawa nila? Nagnakaw! Ay, nagnakaw. Anong nagawa nila? Wala. Matindi talaga. Matindi itong anong... Ano? Ulit, hindi na rin... Ang gawa ni President Duterte na tama, ginawa nilang mali. Yun, yung ginawa ni Tatay Digong.
na tama, ginawa nilang mali. Alam mo, meron tayong nababalitaan ngayon. Ito ha, secret lang. Huwag niyo ipagkakalat ha. Intel po ito, Intel. Ang sabi nila, nung source ko, yung pumatay daw kay Lapu-Lapu, si Tatay Digong. Ha? Lahat na lang. Kilala niyo si Jose Rizal? Si Tatay Digong daw pumatay. Oo, balita natin, secret lang, wag niyo ipagkalat. Kasi yun ang lahat na lang ibibintang. Di ba? Narinig niyo yung hearing? O, lahat nagbibintang daw, puro bangag. Narinig niyo yung hearing? Lahat nung sinabi nila, binabawi. Laban bawi pala ito, mga ito. Anong mangyayari sa atin? Ito lang pala, ha? Ako, I really hope na lahat po ng mga PDP senators will take the drug test. Kasi bakit tayo matatakot sa drug test kung hindi tayo guilty? Di ba? Kahit kami banateros, araw-araw pwede kami magpa-drug test. Kahit yung ibang kong kasama makakalbo, may buhok pa rin yan. Pwede pa rin i-drug test yan. Hindi takot. Kaya nga ang hamon ni Tatay Digong, sabay sila magpa-drug test sa harap dyan sa Luneta. Hanggang ngayon, hindi pa tinatanggap. Kaya ayon, ginawang probinsya ang Netherlands. Sana po makaasa kami sa inyo na ang suporta natin. Higit sa lahat kay Pastor Kibuloy dahil kung susundan natin yung sinabi ni Senator Bongo, alam natin si Senator Bongo ay malapit kay Tatay Digong. Pero ang sabi ni Senator Bongo, wala nang lalapit kay Tatay Digong kung hindi si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy kaya nakakulong, hindi iniwan si Tatay Digong. Dahil alam nila, hindi nila kayang takutin si Pastor Kibuloy. Takutan po ang nangyayari ngayon. Alam nyo, nung sinugod ng 5,000 katao ang KOJC, we were there for 16 days. Ang buong Pilipinas, ang buong mundo, nanood doon sa pagkakasugod sa KOJC compound. At maraming nagsasabi, totoo ba ito? Ngayong nangyari kay Tatay Digong, napatunayan natin na grabe ang pang-aabuso ng gobyernong ito. Ako'y nagtataka. Kayo ba hindi nagtataka? Dahil meron talagang grupo mahilig gumawa ng kabalbalan sa airport. Dati naman pinatay si Ninoy Aquino sa airport. Ngayon naman, kinidnap si Tatay Digong. Parang iisang grupo ang nagtrabaho. Iisang linyada, iisang gawain, iisang estilo. Tama ba o mali? Ako po'y nagtatanong lang, baka pag uwi namin sa airport, sa Netherlands na kami dalhin. Ako pala si Banat Bay. Pero ano, seriously,
nakakatakot ngayon. Dahil pwede ka nang hulihin nang walang warrant of arrest, palpak na warrant of arrest, at hindi padadaanin sa korte. Yun po ang hihingin natin. Due process. Due process. Again, due process. Pag inalis ang due process, martial law yan. Yan ang problema natin. Uulitin na naman ba natin ang madugong martial law? Ilang Pilipino ang mamamatay ulit? Ilang Pilipino ang ikukulong ng walang maayos na warrant of arrest? Alam nyo, kung nagawa yan sa dating presidente na mahal na mga Pilipino, paano pa sa'yo? Sa akin, sa atin, na ordinaryong Pilipino. Kayang-kaya nilang gawin. Kaya nakakatakot na ngayon eh. Pero dapat ba tayong matakot? Dapat ba tayong tumahimik? Ano ulit sinisigaw doon? Hindi kami takot! Hindi kami takot! Hindi kami takot! Alam nyo, nakailang balik na kami sa Davao at talagang tuwang-tuwa kami dito. Kung mangyayari sa Maynila ang katulad ng Davao, yung ganitong mapayapa, ang laki ng iaangat ng Pilipinas. Tapos, papayag ba kayo? Tinawag kayong Sub-Saharan Africa? Pambira. Mars! Bakit naman tinawag mo Mars? Ginawa mong Africa ang Davao. Pambira. Ang ganda-ganda po ng Davao. Ulitin ko, sana ang iboboto natin ay may resibo. Si Pastor Kibuloy, marami ng katulungan bago kumandidato. Sa katunayan, hindi abusado si Pastor Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Pwede siyang humingi ng kahit na anong posisyon kay Tatay Digong nung siya'y presidente. Pero hindi siya pumosisyon. Hindi po kapit tuko si Pastor Kibuloy. Kailangan po natin si Pastor Kibuloy. Kaya siya tumatakbo ngayon. Marami na po siyang natulungan at ang itsura ng Pilipinas ngayon, cancer. Naituturing ko ito sa isang cancer. Kailangan ng matinding pagbabago. Huwag po natin sayangin yung pagkakataon na ito. Kasi pag pinalagpas natin ang isang katulad ni Pastor Kibuloy, pinalagpas natin ang malaking pagbabagong mangyayari sa bansang Pilipinas. Si Pastor Kibuloy hindi kayang bilhin. Hindi kayang takutin. Alam nyo ba, may secret ako ulit, tawag nyo ipagkakalat. Pwede ko bang sabihin?
paki-edit na lang kung hindi. Kasi naibulong sa amin ni Pastor, pwede ba? Pinababaligtad siya bago yung kaso ng SMNI, bago kinasuhan at binulat-lat yung matagal nang dismiss na kaso ni Pastor Kibuloy, pinababaligtad siya. Tinanggihan niya. Kibuloy! Ganun po ang gawain ng ibang tao. Pag tinanggihan mo, kaso. Bigyan ko pa kayo ng malaking halimbawa. Inalok ang Banateros. Ito, totoo to. Inalok ang Banateros kami. Tirahin namin si BP Sara. Malaki ang alok. Ano sa tingin nyo, tinanggihan namin? Tinanggihan ng Banateros. Alam nyo anong ganti? Alam nyo anong ganti sa Banateros? 7 ang kaso ni Banat Bay. 1 taon, 7 kaso niya. Ganyan po. Pero, matatakot ba tayo? Hindi ko marinig, matatakot ba tayo? Kaya ako, naniniwala ako nung sinabi ni Pastor Kibuloy yun. Kasi, na-experience eh. Na-experience ni Banat Bay. Sa katunayan, 2 sa amin, pinapatawag sa Congress. Si Boss Dada at saka si Banat Bay. Ganun po ang gawain ngayon. Kaya, bakit ko sinasabi ito? Para mamulat tayo sa katotohanan. Ano sa tingin ninyo ang plano nila? Bakit inuubos nila ang oras nila kay Tatay Digong at kay BP Sara? Ano sa tingin ninyo ang plano? Sige nga. Ano sa tingin ninyo? Ano na? Kung susundan ko yung sinabi ni Tatay Digong bago siya kidnapin, ang sabi niya, hindi na sila bababa sa pwesto. Kaya inaalis nila yung pinakamalaking threat sa politika, ang Duterte. Again, babalikan ko po yung sinabi ko kanina. Ang pangontra natin dito ay dapat straight PDP. Alam nyo, pag nahawakan
at maraming nakaupo na senator na PDP, even mga congressman na PDP, supporters ni Tatay Digo ngayong 2025. Palagay ko, magbabago ang trajectory ng Pilipinas. Magsisimulang magbaliktaran ng tao. Magbabaliktaran ng mga politiko dahil lalakas ang PDP. Kaya this election is very, very, very important. Dahil ang tingin ng mga politiko sa ating mga botante ay ginto. After the election, ang tingin ng mga botante sa atin ay basura. Lalong-lalo na yung mga matatagal ng politiko na hindi naman inayos. Alam nyo, sabi ko nga ang resibo sa Davao nagawa na ni Tatay Digong. Ako po ay isang Ilocano. Pero Duterte ako. Wala naman nangyari dun eh. Ayusin nila yung lugar nila na parang Davao, maniniwala tayo. Tama po ba? So wag na tayo magpapauto. Huling tanong na po ito, huling tanong. Sino dito ang mga nabudol? Taas ang kamay. Ayan kasi. Hindi kayo nakinig kay Tatay Digong eh. Ang liwanag nung sinabi niya. May tumitira sa jet plane. Sa yate. Alam niyo po kami Banateros, hindi po ito'y pinagyayabang namin ha. Hindi po kami nabudol. Kasi nakinig kami kay Tatay Digong. Ito ay hindi pagmamalaki. Pero ito'y sinasabi namin, pag kami nag-endorso ng kandidato, naaral na namin. Hindi dahil sa apelyido, kung hindi dahil sa resibo. Ibabalik natin si Tatay Digong. Tulong-tulong tayo. Again, ang unang paraan, vote straight PDP. Sa panghuli po, pwede ba nating isigaw, Duterte, Kibuloy. Duterte, Kibuloy. Okay. Duterte. Kibuloy. 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 Maraming salamat po at magkikita pa po tayo ng mas marami pang pagkakataon.